Aminado raw eh. Aminado itong si George na very friendly daw siya, lalo na sa mga babae. Kaya naman ang live-in partner niya na si Hannah, grabe raw ang nararamdamang selos. Pero ang depensa naman itong si George, sobrang nice lang naman daw siya sa ibang mga tao. To the point na kahit magselos ang kinakasama niya, okay na lang. Oo. Aba, kaya kausapin na nga po natin itong si George mula sa Pampanga. Ayan, and hopefully mamaya makakonekta na rin tayo kay Hannah. George, magandang tanghali sa'yo. Hello po, Kuya Poy. Saan ka ba sa Pampanga? Sa Mabalacat po. Ayun. Pakibati mo nga muna ng magandang tanghali yung ating mga Kapampangan na mga nakikinig. Binabati ko po lahat ng Kapampangan sa Mabalacat at sa pamilya ko dito. Maganda, syempre, yung Magandang hapon po sa Kapampangan, inyong di ba? lahat. O, yung Kapampangan dialect. Marunong ka? Kuya Poy kasi, hindi ako marunong. Hindi ka marunong. Kasi Kuya Poy. Ayun lang. Di ba, maayap pa. Pagka umaga yata, maayap ayabak, di ba? Tanghali na. Hindi. Kuya Poy, kasi kakalipat ko lang dito. Yun. Dito kasi yung girlfriend ko. Ayun. Sige, dyan na tayo magsimula. Total, nasabi mo na na nandyan yung girlfriend mo. Nasaan ba si Hannah ngayon? Ay, hindi. Nagwo-work po siya, pero dito po kasi siya nakatira. Yes, oo. Nasa work siya. Ayan, kasi sinusubukan din namin siyang kontakin. Sana nga magkaroon ng espasyo naman para makausap natin siya. Pero ito kasi, George, totoo ba 'tong sinasabi mo na very friendly ka sa mga kababaihan? Hindi lang naman sa kababaihan, Kuya Poy, kasi very outgoing talaga ako. Okay. Ngayon, lahat kasi sa kanya pinagseselosan niya. Very, very jolly kasi ako, very extrovert ako. Yung nakikita niya kasi, Kuya Poy, is parang yung mga simpleng naghaharot. Hindi naman yung naghaharot na lumalandi. Parang makulit kasi talaga ako, Kuya Poy. Kaya ayun yung nagiging issue niya. Pero sa akin naman, parang sa lalaki, hindi naman ako maghaharot, di ba? Na parang, sa mga babae. Parang sa mga, mga babae, gano'n. Hindi lang Parang sa sa mga... lalaki kasi ang pangit tignan. Parang gano'n ba? Yung kulit ba? Gano'n. Oo. Anong ibig sabihin mo? So tama nga. Medyo sa mga babae ka, medyo mas, anong tawag mo rito? Mas accommodating. Ayan, kaysa sa mga kalalakihan. Hindi naman, Poy. Kumbaga, kunwari sa group, parang pag, nangungulit ako sa mga babae, gano'n. Oo. Kaya nagseselos itong si Hannah. Ikaw ang live wire sa mga pag-uusap, ganyan. Sino ba itong mga grupo na ito? Common friends nyo ba rin ni Hannah o hindi naman close kay Hannah? Mga katrabaho mo lang ba ito? Mga friends mo ba ito na hindi niya kilala kaya nagseselos? Yung iba, kaibigan niya, Kuya Poy, kasi naging close ko na rin yung mga kaibigan niya. Yung iba, mga friends ko nung high school. Ganun. Gaano ba ka-close yung close na biruan? Sakto lang naman, Kuya Poy, kasi para sa akin, fair lang naman lahat nung treatment ko sa kanila. Ayan, hindi kasi natin pwedeng basta sabihin. Maganda, mas may description, Dahil baka yung sakto sa'yo, sobra na nga rin para doon sa iba. Ano ba yung sakto sa'yo? Ikaw ba ay yung may patapik-tapik sa balikat kapag ka nakikipagbiruan? Opo, ganun po, Kuya Poy. Nangungulit talaga ako, Kuya Poy. Parang medyo... May pa-appear-appear. Parang masasabi ng touchy, ganun. Parang, ganun yung parang touchy na, ganyan. Parang magaslaw kasi akong tao, Kuya Poy. Oo. Ganyan ka na bago kayo nagkakilala nitong si Hannah o ngayon na lang na-discover mo yan sa sarili mo? Hindi, matagal na talaga, Kuya Poy. Makulit talaga ako. Isa ba yan sa mga nagustuhan daw sa'yo ni Hannah nung siya ay dinidiskartehan mo pa lang? Hindi, parang maano lang daw yung humor ko, ganun. Masaya kang kasama. Yun lang yung kay Hannah. Opo. Kasi hindi naman ako gwapo, Kuya Poy. Kaya humor lang talaga. Ikaw talaga nagsabi.
Hindi kasi gwapo, kaya kino-compensate na lang ng patawa. Ganon. Opo. Ganon. O sige. Gano'n na ba kayo katagal na magkarelasyon nitong si Hana? 1 year, 7 months kaya po. Matagal-tagal na rin naman, ano? Okay, kayo ay nagli-live-in. Opo. Parehas naman kayo na may trabaho, no? Opo. Okay. O sige. Yun nga, sabi mo, nagseselos siya. Pero gaano nakadalas yung mga pagseselos niya? Hindi mo ba kayang pagbigyan naman yung request niya na medyo kontrolin mo naman? Sabi mo nga, no? Medyo mahawak din. Sabihin na nga natin na, yes, lively ka, live wire ka ng mga conversation. Ikaw ang makulit, sabi mo nga, sa salita mo. Pero hindi mo ba pwedeng kontrolin yan? Minsan kasi Kuya Poy, parang hindi ko na namamalayan. Parang minsan pagka nag-aaway kami, tinatry ko naman i-control. Kaya lang po kasi, pagka parang since normal na akong ganun, nakakalimutan ko na Kuya Poy. Kapag ka ba binawas-bawasan mo yung appear-appear o sabi mo nga pahawak-hawak doon sa iba, kasi pwede naman talaga tayong magbiro nang wala nang hawak-hawak, wala nang patapik-tapik, akbay, appear, paano ba? Baka, I don't know, baka may payakap-yakap ka pa na style. Yung totoo, George. Mga ganun po Kuya Poy, mga paakbay-akbay, ganyan. Yung pabirong mga sabunot-sabunot, gano'n. Tapos lalaki ka, ang sinasabunutan mo, babae? Hindi, pabiro lang naman Kuya po. Hindi naman oo nga. Hindi ba medyo pangarap mo na yung pagiging stand-up comedian, ganyan? Mahilig ka ba manood yung mga Hindi gano'n? naman Kuya po. Oo. Ayaw mo ma-discover sa ganun? Ayoko po. Ayaw naman. Okay. Pero ito ba mga nakakabiruan mo? Ito ba mga nakakausap mo ay okay lang sa kanila? O minsan may nagsasabi sa'yo, uy, wag naman. May sumisita Yung rin. iba Kuya po, parang nagsasabi na too much na nga daw. Yan. Pero yan, dahil nga sa may mga nagsasabi sa'yo na too much na, sobra na. Ibig sabihin, hindi lang pala si girlfriend, hindi lang si Hana ang nag-aano nito, no? Ang nakakapansin. Opo. Diba? What do you think? So, ikaw ba, sa tingin mo, may kailangang baguhin, may kailangang bawasan kapag ganito? Kasi kung si girlfriend lang ang sabihin na nating OA, ayan, overacting ka naman, pwedeng ihirit mo pa yun eh. Nakikipagbiruan lang din ako sa mga friends mo, sa mga friends ko, at alam ko naman yung limitasyon ko. Pero kapag ganyan nga, na hindi na lang pala si girlfriend ang medyo sumisita sa'yo sa mga biro, baka meron na talagang kailangan tayong baguhin din sa style natin. Baka nga po Kuya Poy. Kasi yung may time din po na parang napagsabihan din po ako ng boyfriend ng friend namin. Kasi masyadong nga daw po, madikit nga daw po. Yeah, masyado madikit. Plus, yung mga inihihirit mo siguro, 'di ba? Might be offensive na. 'Di ba? Lalo na kapag medyo nagiging komportable tayo, baka hindi mo inaakala, ang gusto mo lang naman magpatawa. Pero dahil nga sa sumobra na ang pagiging komportable natin sa pakikipag-usap o sa pagbibiro doon sa isang kaibigan, katulad niyan, nakakaharap mo rin yung ibang boyfriend, baka nag-i-invite ka na, hindi ng friendship baka away yung ma-invite mo. 'Di ba? Minsan kasi ang mga patawa natin, may mga green jokes, 'di ba, na pwede maging offensive para sa iba, at yung iba naman ay yung parang mga medyo brutal masyado na mga joke, pero dahil feeling mo, friend mo, yung kausap mo, palalampasin niya lang 'yon. 'Di ba? Pero that's not always the case. Katulad niya, may mga naninita sa iyo. George, sorry pero gusto ko lang din tanungin, hindi kaya ikaw lang ang natutuwa rin minsan sa mga ginagawa mo? Ayun ang hindi ko po kayang sagutin Kuya Poy. Kasi parang
Wala, siyempre nakikita ko kasi sila Kuya Poy, parang tawa lang ng tao pag ano eh. Mhm. Pag kasama kami, pag nangungulit ako, ganun. Mm. So hindi ko rin mag-gauge kung ano Kuya Poy, kung naasar na ba sila sa akin or may sinasabi na sila behind my back, ganyan. Oo. Kasi sometimes you have to be observant also doon sa crowd, ano, doon sa circle of friends mo, 'di ba, na kung saan natatawa. Baka yung iba kasi nakangisi na lang. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na maging suspicious ka na. Oo, doon sa maganda na tayo ay meron yung humor. 'Di ba? Tama 'yan. Na meron tayong own brand ng humor natin kung papaano natin 'yan ine-express, ano? Ayan, isang sign 'yan ng pagiging creative natin. But then again, we have to set some boundaries. Tama? Ha? Opo, Kahit yung tama. mga stand-up comedian, 'di ba? Comedian, 'di ba? Meron silang mga boundaries. Kahit pa sabihin na mga excuse the term, 'di ba? Meron yung mga kanal jokes kung tawagin, 'di ba? Na pang tropa-tropa lang. Pero kapag ka Opo. sumobra ka din, teka lang pare, sobra na 'yan, 'di ba? Yung iba nga kahit na stand-up comedian na, hindi pa rin nila magamit na lisensya 'yun. 'Di ba, na kapag ka masyado na rin namang offensive. Kung yun kasi ang brand ng ano mo, diyan sa mga hindi mo naman ganun ka-close. 'Di ba? Sabi mo hindi ka naman stand-up comedian, hindi ka naman talaga ano, baka mas marami kang naiinis kaysa marami ang natutuwa sa iyo, mas marami pala ang nakangisi kaysa sa marami kang napapangiti. Opo. 'Di ba, George? Hindi ko inaano tama 'yan na tayo ay magpasaya ng tao. Masarap sa feeling 'Di ba? Pero habang may lalo na kapag ka may natatawa talaga. Tama? Lalo kang gaganahan, George 'Di ba? But sometimes Opo. you have to control. Kung tama na, di tama na. Yun na yun. Kapag ka tuloy-tuloy, baka yung iba rin, baka gusto magsalita, baka gusto rin namang humirit, wala ka ng pinapanalo na joke. Laging yung sa'yo na ang bumibida. Ikaw ba, nagbibigay ka rin ng ng space para sa conversation kasama ang ibang mga kasama mo? Opo, bibigay naman po. Oo. Tumatawa ka rin ba sa mga hirit nila? Yes po. Oo. O papatulan mo, tapos ano yan, susunugin mo yung joke niya. May mas maganda ka pang Ay, naman po. ihihirit. Hindi naman. Hindi Yan. naman po. Alam mo yung sa mga kwentuhan yung bidahan. Oo. Yung Opo. parang wala ka sa lolo ko. Wala ka sa lolo ko. Yung hindi, alam mo yun, mas magaling lagi yun sa'yo. Wag ganon Siyempre, sa una nakakatawa yan, pero kapag ka lagi na lang sa mga pinag-uusapan ninyo, malamang nga, nakangisi na lang. Yung mga nakakasama mo. But then again, balik tayo. Doon sa sinasabi nga nitong si Hana, hindi pa rin natin makontakt si Hana ngayon. Maganda na mag-set din tayo ng boundaries, lalo na kapag ka merong concern itong si Hana na masyado ka naman yatang close o mabiro sa iba. Because not necessarily insecure siya na baka mapunta ka sa iba. I don't think yun yung punto, George. Hindi yun Baka nga kasi imbes na maganda yung friendship, ay merong mainis sa'yo, baka sumusobra ka na, baka para kay Hana, pasado yung joke mo pero talagang on the edge na. Hindi mo naman ka-close masyado yung tao, wag mong bibiruin ng ganun. Diba? Baka yun kaya ang binabanggit sa'yo ni Hana, kaya kanya pinatitigil na rin? Siguro Kuya Poy. Ano ba ang mga binabanggit sa'yo ni Hana dito sa concern niya? Ayun lang naman daw Kuya Poy, kung pwede naman daw ako makipag-usap, makipagbiruan, pero sana bawas-bawasan ko daw po yung pagiging touchy, ganyan. Kasi hindi daw po maganda sa paningin ng ibang tao, lalo may girlfriend daw po ako. Yes. Tapos yung mga biruan na medyo, alam mo na, lalo na kapag ka mga dalaga yung kaharap mo. Diba? May mga boyfriend din. 'Di ba? Opo. Lagyan mo rin ng limit 'yon, lalo na kapag ka medyo, alam mo na, iba-iba ang karakter ng mga tao meron yung Opo. hindi sila game sa green joke, halimbawa.
You have to be aware of that. 'Di ba? Or else, ano yan, bad shot yan. 'Di ba? Yes po. Yun. Ba't parang bumaba na yung energy mo? Kala ko ba live wire ka sa kwentuhan? Hinga ka muna ng... Naiya na kasi ako, Kuya Poy. Hindi, wag kang mahiya. Ano ka lang, magpakatotoo ka lang. George, kasi alam mo, hindi lang ikaw ang may problema na ganito. Oo, meron din sa mga nakikinig sa atin na sometimes hindi na sila aware. Doon na sumusobra na nga yung kanilang pagbibiro, naapektuhan na yung kanilang relationship, hindi lang sa kanilang mga jowa, pati na rin doon sa mga binibiro nila mismo. 'Di ba? Basta ikaw, hindi ka pa naman nasita na ang bastos naman ng joke mo. Hindi ka ba nasabihan ng ganon? May mga times naman po, Kuya Poy. Meron minsan din. Kasi hindi ko talaga mapigilan yung bunganga ako, Kuya Poy. Hindi mapigilan. Oo, sige. Saan ka ba madalas humuhugot ng mga biro mo? Wala, bigla na lang pumapasok sa utak ko, Kuya Poy. Parang hihiritan ko na lang ng kung ano-ano. Kung ano lang masabi ko, yun na yun. Yeah. Sorry na lang pagkatapos. Ayun. Pero 'di ba, kapag kinakailangan mo mag-sorry pagkatapos nung inihirit mo, ibig sabihin alangan ka doon. 'Di ba? Ibig sabihin nag-aalangan ka. It could be offensive, bastos, or I don't know, hindi talaga maganda na bitiwan doon sa crowd na 'yon, 'di ba? Control. Control. Maraming mga paraan ng pagpapatawa na nagpapahayag pa rin tayo ng respeto sa mga boundaries natin. Hindi lamang yung yung boundaries ng ibang tao na sineset nila, 'di ba? Para sa kanilang mga sarili. Baka hindi rin kasi sila ready naman doon sa joke mo. Alam mo naman, tayo mga Pilipino napaka-accommodating natin . Kahit sa mga joke na, sige, kahit na medyo hindi ako natuwa, ngingitian ka, tatawa ng bahagya, pero na-offend ako doon. Yan yung mga ganoon. Kaya mas maganda, iniisip muna. Yung joke na bibitiwan natin. Apo. Ganyan. Para talagang good, clean fun. 'Di ba? Yung yung mga hirit mo, totoong masaya. Baka pick upin pa nila. Narinig ko to kay George. Ayan. Ganda nung hirit nun. Patawa talaga. Ayan, kaysa naman narinig ko to, nainis ako. Ayoko maulit. Yan yung mga ganon. Kaya pag-iisipan ng maigi. Alam mo, George, may nakikinig sa atin mula sa Antipolo. Itong si Ella. Pakinggan natin yung reaction niya, ha? Ella, magandang tanghali sa'yo. Hi po, Kuya Poy. Hello. Ayan. Ano ba masasabi mo dito sa pakikipagkwentuhan natin kay George? Based po dun sa story po ni George, tsaka nung balitin niya po na si Hana, is, yun nga po meron, kumbaga friendly. Friendly po, tama po ba? Masyadong friendly. Opo. Siguro po kasi may history po ng cheating, hindi po talaga may iwasan sa part po ni Hana na sometimes yun maging paranoid o kaya yun nga mag-isip ng kung ano-ano. Pero siguro it takes parang assurance lang po from George para mawala yung ganong mga iniisip-isip ni Hana. Kasi di naman po talaga masisisi dahil nga po may history. Pero as a girl po, yun sa pagiging friendly po sa opposite sex is hindi naman po siya dapat maging malaking issue or big deal kung yun nga po walang history or wala pong pinanguhugutan nitong babae. Sige. Kaya Alam mo, Ella, nasa kabilang linya naman si George . Pasagot na nga natin sa kanya yan. George, meron bang history ng cheating o meron ka bang ibang girlfriend na nakagulo sa inyo ni Hana nang dahil sa pagiging patawa mo? Nagkaroon po ng history ng cheating pero hindi naman po dahil sa personality ko po. Parang nagkamali po talaga ako. Yun. Nahabang magkarelasyon kayo ni Hana. Opo. Oo. Not necessarily na fall sa'yo yung babae dahil gusto niya yung masayahin na katulad mo.
Opo. Hindi doon. Iba ang naging atake Hindi mo po. ron. Talagang Iba po. medyo romantic ang datingan mo ron, pare. Ganon? Hindi naman Kuya Boy. Nagkamali talaga ako. Parang gumawa talaga ako ng Ah, mali. ayun. O, narinig na natin, Ella, yung sagot nitong si George. Enough na sa yun. Merong ang history ng cheating. Pero hindi raw doon sa pamamaraan na yun kung saan siya sinisita nitong si Hana. Salamat, Ella. Po. Yon. 'Di ba? Nasagot na yung tanong na yan ni Ella. Pero baka rin 'yon, pare. Baka nagwo-worry itong si Hana na sa pagiging patawa mo nga, syempre nakaka-attract ka ng crowd, ano? May mga natutuwa sa iyo. Alam mo naman, sinasabi nila, hindi lang naman talaga ang mga gwapo, ang may magnet sa mga chika babes. Pati silang Yes, mga Kuya Boy. magaling magpatawa. 'Di ba? Nabuhayan ka ng dugo. Humor lang. Yung humorous na tao. 'Di ba? Yung mga magagaling magdala ng conversation. Sila rin yung very attractive sa mata ng mga babae. Meron ka bang mentalidad na ganon? Wala naman Kuya Boy. Pero yun lang, humor lang talaga. Yan. Okay. Sana. Wala nga. Pero kanina habang sinasabi ko, tinatapos mo na yung sentence ko, di alam mo. Pero, di ba ganyan yun eh. It's either gwapo ka, it's either mayaman ka, or magaling kang komedyante. Yan, magaling kang magpatawa. Di ba? Kasi nga, ang gaan kasama. 'Di ba? Yung mga naturally, yung mga inborn talaga, yung kanilang yung kanilang pagpapatawa at pagpapasaya. Ayan, sa bahay niyo ba, pare, ganyan ang mga senaryo kasi? Masayahin lang kayo sa bahay ninyo o ikaw lang talaga 'yan? Baliktad po kasi kami ni Hana Kuya Boy. Siya kasi yung serious type, tahimik. Ayaw niya nang nakikihalubilo masyado, ganyan. Pag hindi niya bet yung kasama namin, parang gusto niya alis agad, ganun. Pero pag okay naman, parang same vibe, parang kalug-kalug din naman siya, Kuya Boy. Around the right people. Ano naman siya? Okay. Yun. Hindi naman siya choosy, ano? Alam niya lang yung gusto niya na mga kasama. Okay. Ganun naman din talaga. Pero ikaw tong, sige, kahit sinong isama mo sa akin, okay lang. Sa lumaki ka ng ganyan, George? Opo, kasi minsan kahit kunwari sa mall, Kuya Boy, kunwari iwan niya lang ako dyan, magugulat na lang siya, may kausap na ako eh. May kakwentuhan na ako, mga guard, janitor, ganyan. Alam mo, maganda yan, ano, na very sociable ka rin naman, George. But then again, kung nagwo-worry itong si Hana, tama yung sinabi nung caller natin kanina, siguro kinukulang ka lang rin doon sa assurance sa kanya na, hindi, gusto ko lang talagang makipag-communicate, gusto ko lang makipag-usap, makipagkwentuhan, but not necessarily flirting. 'Di ba? Kasi yung flirting, syempre, makikipag-usap ka niyan, 'di ba? Meron ka ring mga paglapit, baka dun lang worried itong si Hana, baka sabayan mo ng ganon. Pero never pa nangyari yan. Opo, never pa naman. Hindi ka ba natatakot na baka mangyari yan? Hindi naman, Kuya Boy. Mahal ko si naman. Hana. Mahal na mahal mo talaga siya. Wala siyang dapat na ipag-alala. Wala po. At dahil nga sa hindi namin matawagan si Hana, sabi mo nasa work daw si Hana. Opo. Sige. Ito na lang, bibigyan ka namin ng pagkakataon para makapagbigay ng mensahe kay Hana para hindi na siya masyado ba nagwo-worry, 'di ba? Ikaw naman gusto mo lang maging masaya ang mga bawat pag-uusap. Then again, 'di ba? Sabi nga natin, maganda siguro magkaroon ka rin ng adjustments. Mapagbigyan mo siya, 'di ba? Doon sa mga kagustuhan niya. Not necessarily i-avoid mo na yung company ng iba niyong mga friends, 'di ba? Hindi naman healthy 'yun. Siguro mas bigyan mo ng atensyon at pasayahin si Hana, lalo na at magkasama kayo kesa sa pagpapasaya sa ibang mga tao.
kayo muna. Ito munang kasama mo Opo. bago sila. O sige, ito na ang pagkakataon mo para magbigay ng mensahe kay Hannah. Go ahead. Mahal, magandang hapon. Unang-una gusto ko lang sana mag-sorry sa nagawa ko. Gusto ko rin magpasalamat kay Kuya Poy kasi medyo naliwanagan ako. Siguro nga masyado akong touchy sa iba. Hindi ko nare-realize na sobra-sobra na pala. Ganyan. And gusto ko lang sabihin na wag ka sanang magselos kasi para sa akin biro lang talaga yon. And alam mo naman na ikaw lang talaga yung mahal ko. Ayun lang. Saka mamaya pag uwi mo pala baka wala na ako. Nakapagluto na ako. Uy! Kaya hindi Kuya Poy kasi may kukunin akong requirement. Kala ko humihirit ka na ng patawa mo eh. Sige. Hindi Kuya Poy. May kukunin lang akong requirement sa Manila kaya ayun, linawin mo. Yun, basta nakapagluto na ako. Pag uwi mo kakain ka na lang. Bukas na ako uwi. Ayun lang, I love you, mahal. Yan. O ingatan mo rin, George, yung pagiging touchy nga sa mga binibiro mo, 'di ba? Dahil alam mo may mga kabiruan tayo na patawa-tawa pero hindi mo alam kasi pwedeng maging grounds 'yan at akusahan ka kahit ang gusto mo lang naman magbiro, magpatawa ng harassment. Ha? Opo. Lalo na diyan sa mga maliliit na mga pagtitipon o yung mga ganyan, wag na wag mong gagawin din 'yan. Okay? Hanggat maaari at kung hindi mo naman ka-close, kung hindi mo ka-close, do not touch. Don't touch. No limitang heret. Yes, Touch me not. Sabi nga, 'di ba, nung libro. Dahil meron talaga yung iba, hindi magigets yung biro mo, hindi magigets yung concern mo, yung mga hirit mo, baka makakasuhan ka pa ng harassment and it leaves a bad taste in the mouth. Okay? George? Opo. Okay. Sige, maraming salamat sa iyo, George, At syempre, maganda yun na pag-usapan din natin dito kina George. Kung akalain ninyo, ano bang pinoproblema ni George? Magpapatawa. Magpatawa siya, ganyan. Pero nga, syempre kapag ka nagseselos na nga at pinipigil-pigilan ka na ng partner mo, lalong-lalo na, mas mainam na sila ang bigyan natin ng oras, ng panahon, ng atensyon para mapasaya. 'Di ba? At habang tumatawa nila, isabay natin yung iba. Wag nating unahin yung iba tapos naiinis na, nakamangot na yung ating partner doon sa gilid. O kaya dahil nagwo-worry na siya, magpapigil din tayo minsan. 'Di ba mas masaya 'yon? Na ikaw ay nakapagpasaya na nga sa ibang tao, pero pag uwi mo o pagkakasama mo ang partner mo, nakangiti pa rin siya at natuwa siya sa ginawa mo dahil nag-set ka ng boundaries sa pagpapasaya mo sa iba. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.